Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. For the meantime, sana po napanood nyo na po yung second, third reading kahapon at yung fourth reading na kanina ko lang po na-upload. And of course, our first reading for the day bago po kayo tumalon dito sa ating second reading of the day. Kasabay po nitong ating second reading of the day ay akin din pong i-upload ang insenso na kung saan kayo po ay ayan, pwedeng gamitin nyo po ulit ang insenso. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Pero make sure po ha na napanood nyo na po yung mga binanggit ko kanina para po yan, para naman po updated po kayo. No? Always click the subscribe button and the bell po para hindi po kayo maligaw at kayo po ay updated po sa ating mga videos. Yan. Talaga sinisigurado ko lang po na ito po ay nabalasan ng maayos bago po kayo ay basahan natin mas maganda po na ayan. Pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Another 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Itabi muna po natin yung cards na hindi natin napili. Ayan po, no? Ito pong cards na to ay avoiding conflicts, no? Ina-avoid niya po lahat ng conflicts na ng buhay niya ngayon, no? Pinipilit niya pong magkaroon ng hope ang kanyang buhay. Pinipilit niya pong tanggalin ang lahat ng stress na dala-dala po nito, no? Tanggalin ang lahat ng mga lahat po ng mga stress niya ngayon sa buhay niya ay gusto niya pong mawala ngayon, ano? Kasi sa totoo lang po, nai-stress po talaga ito sa dami po ng mga naiisip niya. No? Totally, hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin sa ngayon. Nakakaramdam po siya ng too much pagkabagabag, no? Dahil po sa lahat po ng naiisip niya, araw-araw po siyang minumulto ng nakaraan o minumulto po siya talaga ng kanyang nakaraan sa iyo, no? Lahat po ay naiisip niya po na naging mabuti ka sa kanya pero ikaw po ay sinaktan niya, kaya po minumulto po siya ng sarili niya pong konsensya at ng nakaraan, ano? Hindi man po niya ito hindi man po siya, no, talagang hirap na hirap po ang taong ito, and totally po ang taong ito ay hindi po siya mapalagay, no? Sa totoo lang siya po ay hirap na hirap sa ngayon. There will come a time talaga na tatanggapin niya po, no? Tatanggapin niya po talaga na ikaw lang talaga yung naging maalaga, mabait at talagang nag-alaga sa kanya. Totally, ito pong taong to ay makakaramdam ng
matinding urge talaga na magkausap kayo kasi hindi po ito talaga tatantanan ng konsensya niya, no? Or yun nga yung sabi ko, parang multo ng kahapon, ano, na talaga pong sa nakikita ko po, itong taong ito po ay talagang makakaramdam po siya ng too much stress, no? Dahil po talagang ang lahat po ng ito ay nagbabalik po sa kanya at lagi po siyang nagbabalik tanaw sa inyo pong pinagsamahan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na naiisip niya po yung partnership nyo na sinayang niya, na iniisip niya po na ilang beses po ba siyang ilang beses na po siyang nag-try, no? Na makahanap ng katulad mo pero hindi po siya mapalagay, hindi po ito totally siya po ay nawawalan po ng gana sa buhay dahil parang wala na po siyang nilulook forward tapos lagi na lang pong ikaw ang naiisip niya. Napakadali naman kasing solusyonan ng paghihirap niya, no? Wala naman pong masama kung ito ay mag-sorry sa'yo, kung siya ay talagang lumapit sa'yo, no? Pero kasi po sa sobrang taas po ng pride nito, nahihirapan po siya. Technically, itong taong to po ay gusto naman po niya talagang lumapit, no? Natatakot lang po siya. Yun nga sabi ko sa inyo kanina, natatakot po ito na baka daw siya ay masumbatan mo, baka daw siya ay ibalik mo para lalo yung mga nagawa niya sa iyo, no? And hindi po siya handa, hindi po siya talaga handa marinig lahat yan from you. Hirapan po siyang tanggapin na one day ay aayawan mo na siya, no? Kaya nga habang may pagmamahal pang natitira, no? For some of you, ayaw na talaga, no? But for some of you, nakikita ko may pag-asa pa, no? Na kayo, no? Yung iba sa inyo talagang napikon na sa kanya, umayaw na, naghanap na ng iba, talagang, pero yung iba po sa inyo ay talagang umaasa pa na itong taong ito ay magbabago pa, no? Disconnected po siya sa mga tao sa paligid niya at hindi niya po alam kung hanggang kailan po siya lalapitan ng tadhana o tutulungan ng tadhana, pero hindi po kasi pwedeng laging tutulungan siya ng tadhana. Kailangan niya pong kumilos, no? Hindi po pwedeng palaging ganyan at hindi po pwede na lagi na lang po siyang aasa na may tutulong sa kanya sa paglapit sa iyo. Talagang sabi ko nga po sa inyo, yung pag-alis niya po sa buhay niyo ang pinakamalaking dagok sa kanya, or ang talagang pakiramdam niya po ay hindi po siya matatahimik, ano? For the past few days, hindi po ito matatahimik at talagang yun na po ang talagang dagok sa kanya, no? Talagang hindi niya po kakayanin lahat, pero one day, no, darating po talaga ang point sa buhay nito na siya po ay makakaramdam ng matinding pagsisisi sa iyo. Gustuhin niya man po talaga ngayon lumapit sa iyo, pero itong taong to talaga ay talagang hindi niya po makuha, o talagang gusto niya mag-reflect, nagre-reflect siya, gusto niya ng, alam mo yun, umalis, journey, ano, a journey to remember sa kanya, no? Pero talaga pong grabe po yung taong ito, no? Gustuhin niya pong umalis at para mag-reflect dahil sobra po talagang dami ng problema, chaos, cruel things, bad luck, problema ang nangyayari po sa kanya. Sinasabayan pa po ng pag-iisip niya sa iyo. Yan, oh. Hay, nako. Hindi po niya makuha talaga ang salitang magpakumbaba, no? Talagang sa totoo lang po ay talagang hindi niya po talaga kakayanin na magpakumbaba pa sa ngayon, ano? Kaya nga po sabi ko sa inyo,
itong taong pong ito, dahil sa ganyang ugali niya, siya po ay very disorganized, no? Hindi niya po overwhelmed po siya sa mga bagay-bagay. At ayan po, sunod-sunod po yung barahan niya na talagang panay problema, bad luck, wala po siyang control, no? Talaga pong, at dahil sa dami po ng ganyan, wala po siyang magawa kung hindi maghintay, no? Talagang ito po ay pinapalamig ka po nito bago po siya lumapit sa iyo. Talaga pong gusto niya pong makita na lumamig na po ang mga bali-balita, mga kung ano-ano man, kayo na po ang bahala. Sabi niya na lumamig muna daw po yung loob mo, no, na pinapakalma ka nga muna niya talaga at ina-isolate niya muna yung sarili niya para alam mo po yun, yung galit mo po sa kanya ay talaga pong mawala, no? Sa nakikita ko po talaga sa kanya ay ito talaga matatahimik, talagang lagi niya pong maiisip ang samahan nyo, yung partnership nyo po, kaya pinapalaylo niya po lahat kasi sa totoo lang po nanghihina po ito, wala po siyang lakas ng loob, no, na ipakita sa iyo ngayon. Wala siyang lakas ng kumpiyansa sa sarili niya, na wala, puno po siya ng fear, sadness, loneliness, depression, and negativity. The sun in reverse, no? Talagang ito pong taong to ay nakakaramdam ng sobrang negativity sa buhay niya ngayon, na siya mismo ay naguguluhan po, no? And the hermit, to, ito pong the hermit na to ay siya po talaga ay nagre-reflect at talagang hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano. Yung loss and separation niyo po ay nagbigay sa kanya ng matinding dagok po sa kanyang buhay sa ngayon. Yan. Hindi mo po talaga maiiwasan, pero talagang wala po ito ngayon sa mood, wala po ito talagang motivation, passion, wala po siya, no? Talagang tamad na tamad po ito sa kanyang sarili. Bakit? Panay po siya stress, problema, no? Talagang ito po ay sa nakikita ko po, mas marami pa pong mangyayari sa kanya sa susunod, oh. Talagang mas matindi pa po yung mga mangyayari sa kanya. At talagang masasaktan din po siya sa mga mangyayari sa buhay niya. Yan, no? Namimiss niya po ang mga home celebration. Nakita niya po na walang iba na sumuporta sa kanya, nagmahal sa kanya, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Kaya yan po ngayon po ay, siya po ay gusto niya na to leave everything behind, magpahinga, mag-move on sa kanyang buhay. Ayaw, pagod na daw po siya, no? Dahil po sa kasalanang ginawa niya, no? Siya rin po ang gumawa niyan sa sarili niya, kaya punong-puno po siya ng karma ngayon, pagbagsak ng tadhana, no, sa kanya po, no. Talagang napakahirap po niyan para sa kanya, and there is this stress, anxiety, and trauma for your last card, no. Ayan po siya sa gabi, kaya wag na nga po kayo, paulit-ulit po, wag na po kayong magtaka kung may oras po na hindi po kayo nakakatulog o nagigising po kayo sa madaling araw o sa pagtulog nyo, dahil po yan dito sa inyong person. Yan po ang inyong second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman nyo po at makita nyo po ang ating mga latest videos, na sana wala po kayong pinapalagpas. At isa pa po, no, sa lahat po talaga ng aking mga subscribers na gusto pong magpa-private reading, you may contact me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena, no. Yan po ang aking official and only legit FB account, no. Ayan po ay nasa dulong-dulo ng ating video, no. At talagang marami po talagang scam, kaya naiintindihan ko po kayo. Kaya nga po pinaparinig ko po yung boses ko sa inyo. I do voice recording or tinatawagan ko po kayo. Pero yung iba po sa inyo ayaw sumagot, no, para malaman na ako, no. Pero naiintindihan ko po kayo. And nilabas ko din po dyan ang fake na Lady Elena, na kung saan po, no, ay talagang makikita nyo din po at
kung ano po ang kanyang account para naman po makita nyo po, no, at maramdaman nyo po, no, kung sino ang fake at totoo. Yan po ay nang-i-scam at nag-hack, no. Kaya ang payo ko po lahat sa inyo ay yun nga, dapat marinig nyo po yung aking boses muna, no. And sa aking mga Lady Elena family, friends, and loved ones, at talagang sa solid and ever faithful, loyal na Lady Elena's family, alam niyo po na mahal ko kayo from the bottom of my heart. Yan, totoo po yan, no? From the bottom of my heart, talaga pong kayo po ay aking, talagang kahit nasa naman po akong lupalop, kayo po ay aking bibigyan at bibigyan ng reading of the day. Pero po, tandaan niyo po ito, tandaan niyo po na kayo po ay kailangan po sa isang araw i-prioritize niyo po ang inyong mga sarili. Patawarin niyo po yung inyong mga sarili, ha. You wake up each day, you do 3 things that will make you happy for the day. Be grateful, patawarin niyo yung sarili niyo. Sabi ko, importante yan. Patawarin niyo po ang inyong mga sarili at talagang makikita niyo po yung pagmamahal niyo po sa sarili niyo. Practicing niyo po yan, ano? Para naman po makita niyo po na napakasarap pong mabuhay ng minamahal ang sarili, no? Talaga pong self-love is still the best love of all. Isa pa po, no? Kailangan niyo rin po, na bukod sa mahalin ang inyong mga sarili, kailangan nyo rin pong i-prioritize ang inyong mga sarili at be grateful. Bakit po? Dahil tayo po ay buhay pa at marami po tayong chance na baguhin pa yung mga pagkakamali at pagkukulang po natin sa ating mga sarili. Kaya maraming salamat po sa mga nakikinig at patuloy na minamahal ang kanilang mga sarili. Yun po ang aking mga payo sa inyo, and always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik para sa third reading of the day. Huwag po kayo malulungkot for the meantime. Enjoyin niyo po ang inyong Sunday. Don't skip mass po, and patuloy niyo pong mahalin ang inyong mga sarili. And thank you po for not skipping ads. Alam ko po, natulong niyo na po yan sa ating channel para po sa ating advocacy sa mga lolos at lolas sa kalye. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day this coming March 1, no? Tayo po ay mag-prepare ngayong February para po sa March 1 tayo po ay magbibigay ulit ng saya sa ating mga lolos at lolas sa kalye. Yan po ang ating advocacy. We do that 4 times in a year at sana po ay matulungan nyo po ang tayo by not skipping ads. And sabi ko nga sa mga magbibigay ng super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Okay po? At maraming salamat. I will all see you again on my next video. Pero sabi ko nga po sa inyo, please panoorin niyo po yung third reading kahapon, na iwanan pa po siya. At yung fourth reading at first reading kanina, bago po kayo mag-skip dito. At dinabas ko na rin po yung insenso para po sa inyong lahat. Maraming salamat po, and may God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang
mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.